What can be said? Don't let Mary take the crown that belongs to Jesus. The teaching here is plain. If anything pulls worship off Christ and puts it on Mary, that's a problem. Mary was honored, yes, but she was not meant to be worshipped. The message is, keep your eyes on Jesus, not on the mother. That's the whole point. Because Mary had other children after Jesus. Matthew 30, verse 55 shows Jesus had brothers: James, Joseph, Simon, and Judas. So if somebody is praying to Mary like she is the one who saves, that's called a wrong focus. Jesus is the Savior. Jesus is the one to worship. Jesus is the one to trust. Mary's role points to him. It does not replace him. The strong warning in the teaching is this: if your devotion to Mary makes you look away from Christ, something is off in your heart. Hindi ba Tito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? At ang kanyang mga kapatid, Santiago at Jose at Simon at Judas? Mateo 13, versikulo 55 kay JV. Ano ang masasabi? Huwag hayaan na kunin ni Maria ang korona na para kay Jesus. Ang aral dito ay malinaw. Kung may anumang bagay na inaalis ang pagsamba kay Kristo at inilalagay ito kay Maria, iyon ay isang problema. Si Maria ay pinarangalan, oo, ngunit hindi siya nilalayong sambahin. Ang mensahe ay itutok ang iyong mga mata kay Jesus, hindi sa ina. Iyan ang buong punto dahil nagkaroon si Maria ng ibang mga anak pagkatapos ni Jesus. At ang Mateo 13, versikulo 55 ay ginagamit upang ipakita na si Jesus ay may mga kapatid, sina Santiago, Jose, Simon at Judas. Kaya kung mayroong nagdarasal kay Maria na parang siya ang nagliligtas, tinatawag iyon na maling focus. Si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang dapat sambahin, si Jesus ang dapat pagtiwalaan. Ang papel ni Maria ay nagtuturo sa kanya, hindi ito pumapalit sa kanya. At ang matinding babala sa turo ay ito: kung ang iyong debosyon kay Maria ay nagiging dahilan upang lumihis ka kay Kristo, may mali sa iyong puso. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.